Sa mga oras na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol naman sa party list. No? Ito po yung mga tulad ng mga A-teacher party list, yung aming party list. Sa mga oras na ito, kasama namin sa pagkakataong ito si Commission on Elections Spokesperson James Jimenez. Para sa ilang katanungan, magandang hapon po, Sir Jimenez. Magandang hapon, Princess. Opo. Pinag-uusapan po natin ang party list accreditation. Briefly lang po, ano po ba talaga ang basic requirements para kilalanin bilang isang party list ang grupo? Unang-una, kailangan yung party list organization ay tunay na kumakatawan doon sa mga marginalized at underrepresented sector. Nakikita natin yan sa pamamaraan ng pag-examine kung sila nga ba ay merong track record ng pagtulong sa sektor na yon. Patungkol naman doon sa nominee, dapat yung nominee ay bahagi din ng sektor na kinakatawan ng kanyang organisasyon. Hindi sapat na miyembro siya ng organisasyon, dapat kasapi din siya doon sa mismong mga sektor na kinakatawan nila. Okay. Sa mga nakaraang halalan po, ano po yung naging assessment na maaari ninyong gawin kaugnay sa pagiging truly representative at epektibo ng pagkakaroon ng party list representative sa hanay ng mga mambabatas natin? Well, katulad naman ng palaging pinag-uusapan, merong mga party list organizations at consequently mga representant sa Kongreso na kini-question ng kanilang pagiging quote-unquote tunay na party list organization. Kaya nga, dahil dyan sa mga obserbasyon na ganyan, kaya nga natin na minabuting gawin ngayon, ito tinatawag natin summary evidentiary hearings, kung saan sinisiyasat natin ulit kung ano nga ba yung mga qualifications ng mga party list organizations. Hopefully, dahil mas stricto tayo ngayon, mas kikiling tayo sa tunay na esensya o sustansya ng party list system. Okay. Sir, base po sa inyong kaalaman, para po sa 2013 elections, approximately, ilan na po yung applications ang natanggap ng COMELEC? Nakatanggap po tayo initially ng about 172 na applications for new accreditation, bagong akreditasyon. Pero sa ngayon, dahil meron naman doon sa 172 na yun na hindi na bumalik, ang official na tally ay 165. Meron tayong 165 na pending applications for accreditation. Dagdagan mo pa yan nung 125 party list organizations na accredited na from before. Ibig sabihin nakapag-participate na sila ng 2010. So, kulang-kulang 300 ang nag-aantabay ngayon sa desisyon ng COMELEC patungkol sa accreditation. Okay, medyo marami-rami po yun, sir, no? Pero batay po sa pagpuna ng inihain ng ilang observers, halimbawa na hindi umano representative ng isang sektor ang mga kandidato, nagkaroon ba ng pagbabago sa requisites para ma-accredit ang isang party list group? Hindi naman nagbago, ngunit mas stricto lang ang implementasyon ngayon. So, mas stricto nating i-enforce yung nakasulat na sa batas at na napapaloob sa desisyon ng Korte Suprema. Okay. Nasabi po ninyo na you have 172 now on the list, na mga bagong gustong magpa-accredit. Pero ilan po ang nakikita ninyong papasa sa accreditation process para sa 2013 elections? Well, mahirap sabihin yan. Well, ang dami niyan, kanya-kanya silang mga argumento kung bakit sila dapat kasali. Pero definitely mababawasan yung actually hindi na 172 kasi bumaba na ngayon, actually 165 na. Pero definitely mababawasan pa ng malaki-laki yun. Tinitingnan talaga natin kung tunay na marginalized at underrepresented nga ba yung sektor na kanilang gustong katawanin. Okay, sir, huling katanungan lang po, ano po ang deadline para matapos ninyo ang pagkilatis sa i-accredit ninyo para sa 2013 election? At ilang porsyento na po ang inyong natapos na i-accredit to date? Wala po tayong deadline para dyan, ngunit ang yung timetable natin, yung self-set timetable natin, siguro mailalabas natin yung kabuuan ng listahan by the end of September. So hopefully hindi naman tayo nahuhuli, araw-araw po tayo nag-hearing ngayon. Okay, maraming salamat po, COMELEC spokesperson James Jimenez, sa inyong panahon. Maraming salamat din po.